guys! Welcome back to our YouTube channel! So let me explain naman, no? Allow me naman to defend myself, no? Pasensyahan nyo na yung background na kasi naglalaro yung mga bata. So hindi ko na yan sila mapigilan. So it's, music to our ears na kumbaga. So allow me naman to explain my side, no? Kung ano nangyari sa passport na to. So actually, hindi ko naman kasalanan, no? Kung bakit nagkaganito. Ayan, as in, kinain ng alay. And not just once, but twice pa. I mean, not just one, but two passport pa. Grabe naman, Mami Divine, ang burara mo naman. Yes, no, yes, no, maybe yes, maybe no. Actually, both. Kasi, I admit, napabayaan ko. But hindi ko naman siya ginusto, no? Just finish this video if gusto nyo malaman ang story. And then, I will share kung paano ko nakakuha ng passport at ano ang sinabi ng DFA sa akin. So, first passport muna tayo. It happened last 2014. Meron na akong mga travel 2012. So, may mga stamp na ng visa ko, Hong Kong. Paano ko nalaman na nakinain na pala ng termites yung passport ko? Kakaanak ko lang kasi ng 2013, di ba? Yolanda yung 2013, November. So, syempre, ang kakaanak lang, hindi pa ako masyado makagalaw, hindi pa ako masyado naglilinis ng bahay. So, yung bahay kasi namin, ano lang siya, ng kahoy, and then, nasa cabinet ng kahoy yung passport. So, nakaano lang na siya. Actually, yung lalagyan ko talaga is ito, oh. Nakaganito siya. Dito yung mga important documents like birth certificate, IDs, ano pa dyan mga dokumento. Ito ko siya pinapasok. Kaya lang, plastic na siya, pero, you know, nakapasok pa rin yung mga termites. So, ayan, ito pa yung mga kasama niya. Yan. So, ano kasi, yung tapakan ng cabinet is parang lupa siya. Lupa lang siya. So, hindi ko na malayan, hindi ko napansin na nabasa pala yung mga gamit sa ilalim. Kasi nasa ilalim siya. Nasa ilalim yung mga documents. So, nabasa na pala. So, yun, may anay na pala. So, nalaman ko na lang nang nakapaglinis na ako. So, ayun. Ayan, hindi maganda yung itsura niya. So, take note pala, pag ganito nasira yung passport mo, pag termites, yung, damage or mutilated is, hindi po siya renewal. New passport po talaga yung application na gagawin mo. Kasi hindi na siya talaga magagamit. As in, kinain na talaga siya. So, as in, damage na talaga. Totally damaged. So, pag kukuha kayo ng passport, belong na sa new. Okay? Hindi na siya renewal. So, sayang lang, no? Kasi, yung mga stamp ng travel ko sa Hong Kong, nandoon. So, wala na. Wala. Hindi nga ako nakapag-photocopy. So, sayang lang. So, okay naman siya, no? Nakakuha ako ng bagong passport. Explain ko lang later kung paano ako nakakuha ng passport at anong mga requirements. Kasi 2024 na ayon. Ngayon, okay, sa second passport na tayo. Okay, sa second passport is, ano lang talaga, recently lang siya, no? So, nakakuha kami ng bagong passport this March 2024. March 2024 kami nag-apply. Mga April 2024 ko na siya nakuha. So, ano nangyari? Ano nangyari sa second passport? Okay, actually, dito na siya sa bahay namin. Dito na siya sa bahay namin sa Haninway. So, actually, yung nilalagyan ko is same pa rin. Okay, same pa rin. Ito pa rin yung nilalagyan ko ng passport namin, ng mga dokumento. And then, yung cabinet namin is ayan siya, oh. Yan, ayan ang cabinet namin. So, kahoy pa rin. So, hindi ko lang siya in-expect na maanayan pa kasi, ano naman wala talaga ditong anay Bigla na lang sila nagsusulputan. Actually, kakalinis ko lang yun, ha. 1 week lang talaga yung pagitan. As in, 1 week lang. Nang namalaya namin na, hala, parang may anay, ha. So, pinull out namin lahat ng laman, as in, ang documents. So, as in, lahat ng mga documents na nandito is nakain. So, ayan, makikita natin. Ayan, natin siya. Ayan, makikita natin, ano yung nanay na siya. So, wala nang mga header. Ayan, ano na siya, kinain na. Wala nang mga sa gitna. Ayan, mga live birth certificate. Ayan. So, ayan. Ayan, yung mga cards, IDs. Ayan, may mga butas na. Natutuwa lang ako kasi sa passport namin ni Habi, aking passport lang kinain, wala sa kanya. Hindi ko lang alam kung bakit type na type talaga ng mga anay o ng mga termites yung passport ko. Kasi, magkatabi lang kami, ha. Ang passport ko magkatabi lang sa passport niya. Ang akin ang kinain. Ito siya. Alam mo yung binutasan talaga yung mukha mo na hindi ka na talaga makilala na ikaw. Ayan. Ayan. So, ayan na siya. Sira na talaga. So, nakakalungkot din kasi meron itong mga international trip din. Ayan, yung mga stamp ko.
sa pagpunta namin sa Thailand, sa Malaysia, at saka sa Singapore. Nandito po siya. So, nakakasal lang mo. Ang ingay, no? Ang inang ingay ng mga bata sa paligid. Marami kasing bata dito sa paligid. So, kung hintayin ko sila makatulog, so sa gabi pa ako makakabag-vlog. So, nakakalungkot lang kasi, syempre, this is an international identification mo. So, nandito yung mga travel mo abroad. So, ayun, nasira lang. Kailangan talaga sana maingatan yung mga stamp ng mga passport mo kasi para sa mga next tours na visit mo ay hindi ka mahihirapan sa pagkuha ng visa dahil meron ka ng mga stamp ng mga international travel mo. Pero pag ganito na kasi, nasira na siya, as in, yung bagong passport ni is new passport na. So, talagang hindi mo na siya magagamit. Sa next video clips, papakita ko lang yung pagkuha namin ng passport. Kasabay ko si Habi. Bago ka pumunta sa DFA, number 1 requirement is schedule ka ng appointment online. Then, if may schedule ka na, so i-complete mo na yung mga requirements mo. So, ito yung mga requirements ko sa mutilated na passport. In case passport has been mutilated or damaged, will be treated as new application. So, number 1, confirm online appointment. Number 2, requirements for new adult applicants. If photocopy of the last issued passport is available, dalhin mo na, mag-photocopy ka na. And then, the birth certificate will not be required daw. Pero required ako, guys. Buti na lang nadala ko yung birth certificate ko. So, always be ready lang, guys, sa mga requirements, sa mga important documents. Then, nasabi dito, additional requirements, affidavit of explanation. So, meron na akong affidavit of explanation. Notarized siya, guys. Then, need surrender yung mutilated or damaged passport. Ni-require din ako ng valid ID ha. Kasi yung mukha ko sa passport, diba, hindi na makilala. So, additional valid ID yung iningi sa akin. Sa pagbayad ko ng 350 pesos for the fee of the mutilated na passport is, pag-submit ko ng resibo ko sa teller ng DFA, sabi niya sa akin, I will confiscate na yung passport mo dahil may violation ka na. So, sabi niya, hindi lang kasi once, pangalawa mo na to. So, kinuha niya yung passport ko and then, sinukot niya sa ano. So, kukunin ko to ngayon yun, sabi niya. So, kinabahan ako. Sabi ko, confiscated yung passport ko. And then, yung natandaan ko lang is, sabi niya, ingatan mo na yung passport mo kasi pwede ka nang hindi ko alam, mag-band or sabi niya, hindi ka na makakakuha ng passport. Kailangan mo yan ingatan kasi meron ka ng violation. So, ayun, nalungkot ako, no? So, buti na lang, nang makuha niya yung passport ko, meron na akong photocopy. So, ito yun siya. Nag-photocopy ko, ginawa ko siyang, ng parang booklet. Okay? So, pero happy naman ako kasi nung yung passport para i-claim ni Habi is, binalik naman pala nila. So, binalik naman nila yung passport na old. So, ito yun siya. Ito yung pinapakita ko sa inyo. So, yan lang, no? So, nakakasad lang kasi parang meron ka ng record or violation sa DFA. Baka hindi na ako makakakuha ng passport sa next pag nag-damage ulit yung passport ko. Don't worry, guys. Pinalitan ko na yung lalagyan ko. So, actually, meron na akong bagong lalagyan. Nakaganito na siya. Ayan, naka-plastic na. So, ayan. Yung kinain niya ng anay. So, dito na lahat ng mga document. So, nandito na lahat yung mga passport. Dito ko na pinapasok. Para safe na, no? Hindi na siya mapasok. As in, closed siya. Binili ko lang ito sa National Bookstore. So, ayan. White na lalagyan. Sad lang kasi mutilated yung passport mo. Mas madadagdagan yung fee na babayaran mo. Diba? Kung renewal lang naman sana is, yung babayaran mo lang naman is 950 pesos. And then 50 pesos dahil sa online na appointment. Dahil through GCash ang pagbayad, 350 pesos sa fee dahil sa nasira na passport. And then, yung sa affidavit of explanation, syempre, pinagawa mo pa ito and then nagbayad ka pa sa pagpanotaryo. So, ayun, hassle siya and then additional gastos din. So, yes, I promised to myself na iingatan ko na yung passport ko. Actually, kahit na si Habi, chinecheck niya from time to time yung mga documents namin. Baka daw kinakain na naman ng anay. So, hanggang dito na lamang. Hope may na-learn din kayo, no, sa video ito. And then, meron kayong mga tanong, just comment lang and I will try to answer it back. Till next video! If nagustuhan yung video na ito, please subscribe, like, share. Thank you for watching. Bye!